Noong 1965, isinilang ang Vicor Music Corporation, isang pagsasama ng pangalan at talino nina Vic Del Rosario Jr. at Orly Ilachad. Mga batang producers na hindi lamang nangarap para sa sarili, kundi para sa buong industriya ng musikang Pilipino. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang Vicor ang naging tahanan ng mga alamat tulad ni Nora Aunor, Pilita Corrales, at ang grupong VST and Company. Sila ang arkitekto ng tinatawag nating Manila Sound na hanggang ngayon ay pinapakinggan pa rin natin. Hindi lamang basta recording company ang Vicor, ito ang naging blueprint ng multimedia conglomerate sa bansa. Sila ang nagpasikat sa konsepto ng packaging, kung saan ang isang singer ay hindi lang basta boses, kundi isang ganap na bituin na may pelikula at TV appearances. Ang matalas na pandinig ni Orly Ilachad, gaya ng nakita natin sa kwento ng Be My Lady, at ang matalas na diskarte sa negosyo ni Vic Del Rosario ang nagdala sa OPM sa kanyang golden age. Alam mo, sila talaga ang nagsimula ng pagbabago sa industriya. Bagaman kalaunan ay naghiwalay ng landas ang dalawa upang itatag ang sarili nilang mga kaharian, ang Viva Films para kay Vic at ang Octo Arts Films para kay Orly, ang pundasyong itinanim nila sa Vicor, ang nananatiling pinakamalakas na haligi ng entertainment sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang impluwensya nila. Diba? Ang kanilang kompetisyon bilang magkahiwalay na kumpanya ay lalong nagpaunlad sa industriya na nagbunga ng mga dekada ng dekalidad na musika at pelikulang Pilipino. Kaya masasabi nating malaki talaga ang naging ambag nila sa OPM at sa buong entertainment scene natin.